Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma at sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ipinakikita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Gayon na lamang ang lakas at katatagan ng Diyos upang tayo ay tulungan, upang tayo ay gabayan. Kaya nawa, sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo kumapit sa ating pang-araw-araw na buhay at siya ang ating maging patunguhan, anuman ang ating pangangailangan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay papalapit ng papalapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalo ang sumigasig. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa sa ang ginawa ninyo kaysa ginawa na inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi nila napapansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumong tugunan, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo silang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa na inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon, ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo pong lahat. Magsisi tayong matao sa linang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manunumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas si Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon ng gilalasang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng ibang kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasabsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa mga pilgrims pong naririto, muli po ay malugod naming pagtanggap sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. At pagbati po, magandang umaga sa inyong lahat. Ilang beses na tayong tinawag ng Diyos, pero hindi natin pinakinggan. Minsan, narinig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga konsensya. Kapag ka alam nating mali,
ang ating ginagawa. Maaaring paulit-uling nating naririnig, huwag mong gawin yan. Ipagpaliban mo yan. Naririnig natin siya sa payo ng ating mga magulang, ng mga kaibigan, ng simbahan. Ngunit kadalasan, ang ginagawa natin, ipagpaliban. Ang dahilan natin, mamaya na yan. Bukas na lang. O sa susunod na lang ako magbabago. Ito ang eksaktong reklamo ng Diyos sa unang pagbasa mula kay Propeta Jeremias. Sinabi ng Diyos sa kanyang bayan, sundin ninyo ang aking tinig at ako magiging Diyos nyo. Pakinggan nyo ako. Napakasimple ng hinihingi ng Diyos. Makinig at sumunod, to listen and to obey. Ngunit sabi ng Diyos, hindi sila nakinig. Mas pinili nilang sundin ang sarili nilang kagustuhan. Mga minamahal kong kapatid, parang tayo minsan ang tinutukoy dito. Alam natin kung ano ang tama, alam natin kung ano ang mali, pero mas pinipili natin kung ano yung mas madali o kung ano yung mas komportable. Kaya nga binigyan din ito sa Ebanghelyo. May isang himala si Jesus. Pinalayas niya ang demonyo sa isang pipi at ang lalaki muling nakapagsalita. Malinaw na ito'y isang mabuting gawain. Sinong pwedeng magsabing ito'y masama o ito'y galing sa masama? Ngunit sa halip na magpasalamat sa Diyos, may mga taong nagsabi sa kanya, kay Beelzebul naman ang galing ang kapangyarihan niya. Sa demonyo yan. Napakabigat ng paratang na ito. Ibig sabihin, kahit ang nakikita nila'y kabutihan, pinipili pa rin nilang hindi maniwala. Dito natin nakikita ang problema. Kapag matigas ang ating puso, kahit malinaw na ang ginawa ng Diyos para sa atin, nagdududa pa rin tayo. Nagdududa pa rin tayo. Kaya sinabi ni Jesus ang napakalinaw na pahayag, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. Mga minamahal kong kapatid, sa buhay pananampalataya, hindi po pwedeng nasa gitna lamang tayo. Hindi po pwedeng Kristiyano lang kapag kalinggo, pero iba ang buhay mula Lunes hanggang Sabado. Hindi po pwedeng may kaunting Diyos at may kaunting kasalanan. We cannot stand in the middle. We cannot be in middle ground. Ang Kwaresma ay panahon para linawin ang ating panig. Are we for God or are we against God? Panahon ito para piliin ang Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, tanungin natin ang ating sarili ngayon. Kapag nagsasalita ang Diyos sa aking konsensya, nakikinig ba ako? Kapag alam kong may kailangan akong baguhin sa buhay ko, ginagawa ko ba? O patuloy ko lamang pinipili ang sarili kong kagustuhan? Mga minamahal kong kapatid, ang gusto ng Diyos ay hindi isang perpektong tao. Ang gusto niya ay isang pusong marunong makinig at isang pusong handang magbago. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, hilingin natin sa Panginoon na alisin ang katigasan ng ating mga puso. Bigyan niya tayo ng pusong marunong makinig, isang pusong marunong magsisi, at isang pusong handang sumunod sa kanyang kalooban. Sapagkat kapag tunay tayo nakikinig sa tinig ng Diyos, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at tunay na buhay. Ngayong araw, pinapipili tayo ng Diyos. Tayo ba'y panig sa Kanya o laban sa Kanya? Hindi po pwedeng pareho. Hindi po pwedeng pagsabayin ang kabutihan at ang kasamaan. Hindi po pwedeng minsan ay mabait, minsan naman ay hindi. Sala sa init o sala sa lamig. Ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Yesus, nawa, patuloy natin siyang pakinggan, patuloy natin siyang sundin, sapagkat malinaw at klaro ang pahayag ni Jesus sa mabuting balita. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha upang iyong kalugdan ang aming mga alay. Dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami ay masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itakuyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at natira may sala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susulong? Nais naging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng handungan. Sino kayang umusig sa di matatarungan? Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin, sa pakikihango, lagi naming gamitin. Aral sa'y pipitin, kamali ay tutuwirin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, walang pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina't sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ikaapat, bahagi ng ating mga pangkawarasmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-6, sa darating na March 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula March 23, sa tulong ng Blesses Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette, dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ikapito, ipinagbibigay alam sa lahat na ang pambansang dambana ay makikiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill ngayong March 12 sa ganap na 3:30 ng hapon. Inaasahan ang pakikiisa at pakikilahok ng lahat ng naririto sa nasabing pagsasanay upang maging handa sa oras ng sakuna. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain tayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po ay sama-sama sa panalangin. Tayo tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay sawail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay narinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo po lahat sa awit. Pagdating ng umaga, ang lagi namin dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri na may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Tayo po ay magsiupo. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansa sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos. Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na may dalang gantimpala ng tagumpay. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandukan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supli. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan?
Sino makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan, sa bundok at burol, ay sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi na dapat gawin ng Panginoon? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? At sino ang Kanya sinagulian para malaman ang dapat niyang gawin sa alimang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ng Panginoon ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na, may dalang gantimpala ng tagumpay. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papupurihan, sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Ang Panginoon naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niyang nakaupo na kerubin ang kalapit, samantalang nasa trono nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Ang Panginoon ang naghahari sa lahat ng bansa. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Hari, ikaw na dakila, ang matuwid ang iyong mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila ay pagtingin pantay-pantay. Ang Panginoon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya ay sambahin ang ngalang banal. Si Moises at si Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang Panginoon ay dalanginan, dininig naman sila. Ang Panginoon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. O Panginoon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan, sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Tayo may maupo. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa unang aklat ng hari. Ito ang bayang hinirang ninyo. Lagi ninyong lingapin ang bayang Israel. Lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Kayo at walang iba ang humirang sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang sila'y maging inyo. Ililigtas ako Ang ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway Mula sa mga taong sa akin manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Papuring awit ni Zacarias. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel Sapagkat nilingat niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang parlang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay.
Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Si Kristong Panginoon ay dumating sa atin bilang liwanag ng sanlibutan upang tayo tumahak sa landas ng Kanyang liwanag at hindi sa kadiliman ng kamatayan. Papurihan natin siya at ating sabihin. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Diyos ng awa, tulungan mo kami ngayong umunlad sa pagtulad sa iyo upang kami nagkasala dahil kay Adan ay muli makabangon sa pamamagitan ni Kristo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Ang iyong salita naway maging ilaw sa aming gagabay upang kami mamuhay sa katotohanan at umunlad lagi sa iyong pagmamahal. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Turuan mo kami maging matapat sa paghahanap sa kabutihang panlipunan alang-alang sa iyo upang ang iyong liwanag ay sumilay sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan mo. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Hipuin ang aming mga puso upang hanapin ang iyong pakikipiling ng lubos-lubusan at maituwid ang aming mga pagkakasalang labag sa iyong karunungan at kabutihan. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang iyong salita naway maging ilaw na sa aming gagabay. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, kung wala kaming magagawa. Sa tulong ng Espiritu, tulungan mo kaming malaman ang tama at maging masigasig ng iyong kalooban ng aming magawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa inyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat.